Humarap ngayong araw sa budget hearing ng Kongreso ang mga opisyal ng Department of Health. Dito, kinwestiyon ng mga mambabatas ang pagpapatupad ng dengue vaccination program. Nagbabalik si Julius Disamboron. Sumalang sa deliberasyon sa mababang kapulungan ang mga opisyal ng Department of Health. Pangunahin sa mga tinalakay ang planong pagpapalawak ng dengue vaccine immunization program. Isa sa mga nagtanong sa mga taga-DOH si Cebu City 3rd District Representative Gwendolyn Garcia. Punto ng mambabatas kung nais ng pamahalaan na palawakin ang programa, dapat maipatupad ito hindi lamang sa 3 rehiyon gaya ng Central Luzon, National Capital Region at Calabarzon, kundi dapat maisama na pati ang mga rehiyon sa Kabisayaan na may mataas na kaso ng dengue. Tinukoy din niya ang mga binitawang pahayag ni Health Undersecretary Gerardo Bayugo kasabay ng ASEAN Anti-Dengue Day na kung babasihan ay maisasama ang Central Visayas sa mabibigyan ng vaccine dosage. Pero giit naman ni Health Secretary Jean Polinopial bago makamit ang expanded program at rekomendasyong maisama ang Region 6 at 7 ay kailangan munang i-convene ang mga dengue expert panels. Isusumiti din daw ng DOH ang listahan ng proposed members of experts sa Kongreso sa mga susunod na araw. One simple request, Madam Secretary. Can I please get your commitment without need of a legal part 2, medical experts or expert panel opinion? Children are already now being exposed to these dengue mosquitoes. We will go by the processes in the Department of Health to actually expand the implementation of the dengue vaccine as you vehemently appealed to cover your region. So I do hope that we will have an expert positive recommendation from your expert panel. Nilinaw naman ni Ubial na ang mga naiwang dosage ng bakuna mula sa naunang procurement ay gagamitin sa ibang age group. Sumusunod din lamang daw ang kagawaran sa itinatakda ng Republic Act 9184. Magkagayunman ang tanong ng mambabatas, bakit pa kailangang hintayin ang desisyon ng mga expert panels ng kagawaran gayong aprobado na ang mga dengue vaccines ng Food and Drug Administration. Gayon din, bakit daw nagagamit ng mga pribadong ospital ang mga bakunang ito nang wala namang presensya ng nasabing expert panels. Ani ng mga kongresista, dapat nang mapalawak ang programa lalo't natapos na ang pagbabakuna sa mga pilot areas. Paliwanag naman ni Health Spokesperson Dr. Eric Tayag sa one-on-one interview ng PTV News, hindi lang natatapos na mabakunahan ng isang bata dahil kailangan pa nila itong i-monitor at alamin kung may naging side effects ba ang bakuna sa bata. Kaligtasan kasi ang isang isinasaalang-alang dito. Nagkasakit ka ba? May side effect ka ba sa bakuna? 489,000 yung minomonitor namin kasi April nag-umpisa. July na, wala pa yung ibang batang may consent. Kailangan na kami mag-prepare sa October ng second dose. Lamok pa rin ang kalaban natin kasi kahit na tayo magbakuna, mga bata lang yung binakunan. Paano ikaw? Ako? Hindi naman tayo kasama sa bakuna. Aabuti ng 3 dosage ang nasabing dengue vaccine. Mula sa Kamara, para sa PTV News, Julius Disamboron. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.